Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Narito ako ngayon sa isang creek para hanapin yung sinasabi nila na face marker sa gilid nitong creek na ito. At habang binabaybay ko ay dinidetect ko rin ang mga iba pang bato, baka sakaling merong laman. At shout out sa lahat ng nanonood ngayon at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated. Okay, dito raw sa portion na ito ang face marker na nakita na noon, kaya ito yung ating hinahanap sa ngayon. At sa wakas ay nakita namin itong face marker. Ayon sa kasama ko dito na siyang nakakita nito, ay nakataob na raw ito ng kanilang mapansin. Sa palagay ko naman ay dinaanan ang creek na ito ng napakalakas na flash flood, kaya medyo nagbago ng posisyon ang bato na ito. Mga katiyats, ito yung tagpuan namin na face marker. Ang kakaiba nito, ito ay malungkot. Okay, ano nga ba ang kahulugan ng face marker na merong dalawang mata, malalim, man-made, chinisel yan, at merong footmark na left foot na walang mga daliri? Okay, so dalawang sign ang nakalagay sa bato. Ang face marker kasama na ang left foot mark, kaliwang paa, walang mga daliri. Ang kaliwang paa nagsasabi na nandyan ka na sa item. Okay, hindi ka na maglalakbay, hindi ka na maglalakad. Treasure is just right under, below, or in front. Okay, nasa harapan lamang, pwedeng nasa ilalim lang ng bato na ito. Okay, ngayon ang hindi maganda rito itong sign na sad emoji, sabi ni Pendulum Man, malungkot na muka. Okay, ang face marker na yan, treasure marker pa rin yan, at sigurado pa rin na merong item diyan. Ang hindi lang maganda rito ay ang sad emoji, sad face na ganyan, ay nagsasabi na beware or alisto kayo kasi merong danger. Ang danger na yan can be a poisonous gas, a booby trap, a water trap, or merong sumasabog ng mga vintage bomb. Pero ito kasi ay located beside the creek. Nasa creek mismo ito, so understood na hindi nasasabog ang mga bomba kasi basang-basa na siya for about 80 years, kinakalawang basa. So ang pulbura dyan ay basa na, so hindi na mag-spark. Kaya ang danger na lamang na nandyan ay ang poisonous chemicals. Expired na rin yan kasi nababasa. Palaging na itong merong itong agos ng tubig dumadaloy, so nababawasan ang effectivity ng mga lason. Kaya expired na rin ang poisonous chemicals. So ano nga ba ang naiwang danger sa ganitong itsura na marker? Ang naiwan dyan ay ang tinatawag natin na water trap, which is hindi mag-expire at hindi siya tumitigil kasi yan ay creek. Natural lamang na mayroong pundo na tubig yan. Kaya sa palagay ko yan lang ang ibig sabihin ng muka na ito, na ingat lang kasi mayroong dangers. Pero in general, example, i-drawing natin example, ito yung ground at narito yung mukha na sad face. Okay, nandiyan siya at merong left foot. Ang left foot mismo ito nagsasabi na
there is a volume of treasures, marami, under or in front. So pwedeng sa baba lang nito, kung ito yung ground, ito yung bato na may sad face, ay pwede sa baba niya. Pero medyo may kalaliman kasi malungkot nga siya. Sabi niya mahirap ito, very challenging, mahirapan kayo dito, kaya malungkot siya. Yan ang kahulugan sa mga sad face. Hindi katulad sa itong naka-happy, ganyan. Ibig sabihin yan, madaling makuha, walang booby traps, mababaw lang. Ito kung walang water trap ito, siguradong malalim ito. Kasi sad face ang mukha niya. At hindi natin alam, kaya nga merong water trap kasi malalim. Kapag malalim, of course, nasa creek ito. Itong creek ay nandyan lang sa gilid niya. Sigurado mayroong water table sa baba niyan. Kaya siguro lalagpas pa ang hukay sa water table at pag-encounter pa ng itong mas marami pang tubig underground sa paghukay nito. Kaya natural water trap ang nariyan. Kahit hindi ginawa yan na water trap, ay natural water trap pa rin yan. Kapag ginukay natin ang item sa gilid ng creek, siguradong ang tubig sa creek ay pupunta doon sa inyong hukay. Kaya ganun pa rin ang mangyari. Karamihan dyan ay hindi talaga makukuha ang item kasi nasa water trap. Maliban na lamang siguro kung magsuot ng scuba, tsaka makuha yan. At makati ang tubig dyan kung nilalagyan niya ng chemicals. Ang expired chemicals ay makati. Okay, yun pa rin ay makapag-cause yan ng itong ano sa atin, yung allergy sa skin, or even ang balat natin ay merong mga lapnos or itong nalalata ang ating mga balat kapag na-expose tayo for a long time sa mga expired chemicals. Okay, so yan lamang mga katiet. So balikan natin ang video. Si Pendulum Man ngayon ang detect kung meron man detection sa palibot nitong sad face. At dito gagamitan ko ito ng dowsing rod para ma-confirm natin na nandyan malapit sa kanya or sa kanyang baba ang item. Kasi sa palagay ko natangay na ito ng malakas na agos ng tubig kapag bagyo. Kasi nakataob na daw ito ng kanilang itong matagpuan ang marker na ito. Okay, ayon naman dito sa dowsing ay nandyan pa ang item malapit sa kanya, nag-iikis pa rin ito. Kaya maya maya ay si Pendulum Man ang bahala dyan. Okay mga katiats, kahit walang gamit, basta't merong marker. Ang marker kasi ang pinakamagandang sign or reference kung bakit tayo maghukay, kasi merong marker. Ang iba kasi naghukay sila dahil lamang sa mga panaginip, dahil lamang sa mga centennial na kahoy pero walang marka. Yan ay mga signs lamang, pero ang isa talaga na importante ay yung merong marka, merong symbols of treasure na nakaugit sa bato. Kaya tinatawag natin yan na marker. Okay, so 50-50 chance lang yan. Marker, walang kagamitan, 50-50. Merong kagamitan, pero walang marker, 50-50 pa rin. Pero doon pa rin ako sa marker, kahit walang kagamitan. Kasi pwede tayong makakuha ng item gamit lamang ang ating
pagdidecode, pagbabasa ng kahulugan ng mga marker. Kapag legit ito, pwedeng makakuha tayo. Okay, so here comes the pendulum man sa kanyang pendulum. Okay, kahit pendulum niya ay nakapag-detect, ayan, umiikot na. So ibig sabihin ay meron pa ring aura of treasure sa palibot nito. Kaya sa palagay ko, hindi malayo ang ginugulungan ng bato na ito kung ito man ay natangay ng flash flood. Kasi hindi kasi siya gaanong malaki. Kaya pwedeng natangay na yan, pero malapit lang ang kanyang paggulong. Okay, so confirm na meron pang item sa malapit nito or sa baba nitong malungkot na muka. At kami magpapaalam na kasama ng aking grupo dito, The Pendulum Man, Acumeter Man, pati na si Invisible ay nagsasabi na maraming salamat mga ka-TH. Kami ay magpapaalam na. God bless you all.